araw ay may papakita ko sa inyo kung saan ang bawat trader ay dapat nakita na to at least once in their life. Hindi ito just another trading video. Ito ay isang storya tungkol sa isang greed, risk, at consequences. Dito sa video na to makikita nyo kung paano ko nawala ang lahat. Pero huwag kayong mag-alala dahil merong lesson dito at sigurado akong hindi nyo ito makakalimutan. Hi guys, my name is Erwin Javier and welcome to my trading channel. Kung bago ko pa lang dito ay pindutin mo na yung subscribe button. Dahil ngayong araw malalaman mo na kahit ang mga experienced trader ay nagkakamali rin. At ngayon makikita nyo kung paano ito may iwasan. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan. Para sa mga hindi nakakaalam, alam nyo ba na pinag-e-eksperimentohan ko ang martingale strategy? Isang sikat na strategy na ginagamit ng halos lahat ng traders. Simple lang. Dodoblehin mo lang yung last trade mo tuwing magkakamali ka. Mukhang madali. Well, not so fast. Tingnan nyo to, habang yung market nag-move against sa mga trade ko, ginamit ko yung martingale hanggang sa boom! May maximum allowable leverage pala. And just like that, naubos ang balance ko. Okay, para dito sa ating unang trade, magte-trade ako ng $1,000. Yan, sell tayo. Tingnan natin. Okay, tumama tayo. So ngayon, try naman nating doblehin yung trade natin into $2,000. Siyempre, para mas malaki ang profit. At magsisell ulit ako dito. Naku po. Dahil dyan, gagamit tayong martingale strategy at dodoblehin natin into $4,000 at magsisell ulit ako dito. Oh no, 4,000. So ngayon dodoblehin ulit natin. Gagawin nating 8. Ay, wala na tayong balance. Oh no. So tatry natin ngayon bawiin yung natalo natin gamit ang ating natitirang balance, $3,495. At dito magse-sell ako. Ayan, tingnan natin kung makakabawi tayo. Yun, nice one, buhay pa. Pero huwag kayo magpanik. Gusto ko lang malaman nyo na demo account to. What? Pero seryoso, ano nangyari? Bakit naubos? Ito yung tatlong mali for today's failure. Number 1, inflated risks are deadly. Yung pinakamalaking ginawa kong mali dito is nilakihan ko ng nilakihan yung risk. Doubling my trade tuwing nagkakamali. Sure, gumagana yung martingale by theory if meron kang infinite capital and time. Pero sa totoo lang, kahit sa demo account, kayang maubos ang lahat. Lagi nyong tatandaan, risk management isn't optional. It is essential. Gamitin nyo lang ito for at least one trade. Hindi yung 1 to 5% na ng iyong deposit. Number 2, demo accounts can be deceptive. Demo accounts are great tools for trading. Demo accounts are great tools for learning. Pero pwede ka nito bigyan ng false sense of security. Siyempre, kapag hindi totoong pera yung gamit mo, hindi ka cautious. Tapos kapag real money na yung tinrade mo, bigla ka nagiging mas cautious at naiiba na yung way ng pag-trade mo. Lalo na, pag hindi ka gumagamit ng totoong pera, sobrang taas ng tsansa na gumawa ka ng reckless decisions. Kasi, if this were real money, syempre magiging mas cautious tayo. Mas maganda kung ititreat mo to as real money para makabuild ka ng good habits sa pagte-trade. Number 3, strategies need context. Hindi lahat ng strategy ay fit para sa lahat ng market conditions. Katulad ng martingale, maaaring gumana sa'yo with risk management and strict rules. Pero hindi sa lahat ng traders, lalo na sa mga beginners. This is a recipe for disaster for beginners. Lagi nyong aralin muna ang mga strategies at intindihan ng mga limitations nito bago kayo mag-commit sa real money. So yun guys, nawala lahat ng pera ko pero masaya pa rin ako dahil demo account lang naman yun eh. Tandaan nyo, mistakes are part of the journey. At yung lesson today ay nagpapaalala na discipline at patience is a crucial part of trading. Kaya kung may natutunan kayo dito sa video na to, huwag nyong kalimutan mag-subscribe at magkita-kita tayo sa susunod na trading lesson.